kung papayag kayo na i-share yung storya niyo sa magpakailanman. Ngayong araw ay naka-schedule si Nanay Minerva sa isang writer na magpakailanman na si Kuya Stanley. At ngayong araw ding ito mismo ay malalaman natin kung papayag nga ba si Nanay Minerva na maibahagi ang kwento ng kanyang buhay sa magpakailanman. Yung mga script naman po natin, hindi naman po natin ipapalabas agad yun hanggat hindi po nyo inaaprubahan. Sabi ko, ayokong mamatay nang sila'y magkakautang, ayoko nang mamatay na sila'y papahirapan ko pa. Gusto ko kung ako mamatay, bigla. Ngayon na, naiyak ako, naiyak din yung anak ko. Kaya ngayong araw ay samahan nyo kami sa mga magiging kaganapan sa pag-interview kay Nanay Minerva. Ngayong araw nga ay nagkaroon kami ng usap ni Kuya Stanley na kinakailangan naming magkita sa SM San Pablo ng alas 9 ng umaga. Kaya't kami ni JM ay nagbiyahe ng maaga dahil nga aabutin din kami ng halos 1 oras bago makarating ng San Pablo. At dito nga sa pagkikita namin nito ni Sir Stanley ay gusto niya rin na mabigyan si Nanay Minerva ng munting pasalubong. Kaya't kami naman ay humanap na ng pwedeng mabilhan ng gusto niyang dalhin para kay Nanay Minerva. At sa mga oras na to nagkukwentuhan pa nga kami tungkol sa mga naging project niya. At makalipas lang din naman ng ilang minuto ay nagbiyahe na rin kaagad kami para nang sa ganon ay madat na namin si Nanay Minerva. Kasi nga wala naman kaming kasiguraduhan kung aalis ba ngayong araw si Nanay Minerva o magi-stay lang siya sa kanilang tahanan. At mabuti na nga lang nadat na namin si Nanay Minerva nakakatapos lang maligo na tila ready na sa kanyang interview. Nyo kay Mark sa Marcos TV. So, napanood po kasi ito ng mga boss namin. At nagandaan kasi sila doon sa storya nyo kaya pinapahanap ko sa akin. Ngayon, ang nangyari, kinonta ko si Marcos TV para matulungan niya ako na makarating dito sa inyo at makausap ko po kayo, makakwentuhan ko kayo. Kung papayag kayo na i-share yung storya niyo sa magpakailanman. Siyempre, ang inaano naman po natin dito, ang hinahabol ng magpakailanman is may share niyo po yung buhay niyo, makapagbigay tayo ng inspirasyon sa mga manonood na baka meron ding katulad nila na parehas ng pinagdadaanan po ninyo sa buhay, di ba? Makakuha sila ng inspirasyon doon po sa naging buhay ninyo. At kung sakali, meron silang matutunang aral doon po sa buhay po ninyo. Di ba? Siyempre na para huwag tayong mawalan ng pag-asa, di ba? Na habang buhay, meron tayong pag-asa, meron tayong kanya-kanyang Ako pinagdadaanan. hindi nawawalan ng pag-asa kasi laging may pag-asa. Yun nga patay, may pag-asa ipalibing. Opo. Ayun. Ay, yung So, pambuhay. Yung mga script naman po natin, hindi naman po natin ipapalabas agad yun hanggat hindi po nyo inaaprubahan. Ibig sabihin po, ipapabasa po muna namin sa inyo yon. Kailangan po, aprubahan nyo po siya page by page. Ibig sabihin, okay po sa inyo bago po namin gawin po yung istorya ng buhay ninyo. Ganon po siya. Kasi ayoko nang kasi madami talaga akong pinagdaanan. Kaya lang, ayoko nang masangkot yung iba. Pwede naman po, Nay. Pwede naman po na, halimbawa po, pagkukwentuhan lang po muna natin ngayon kung ano yung mga nangyari na ito. Tapos, pwede nyo pong sabihin sa akin kung ano yung, wag mo nang isama tong party na to. So, ganun po yun. Napag-uusapan naman po yun eh. Ngayon po, kung tatayo, ano naman po ito, nasa process pa rin po tayo ng approval, yung mga boss po kasi namin. Bali, ang mangyayari po na, ngayon po, magkukwentuhan tayo about sa storya po ninyo. Pagkatapos po nito, isusulat ko po siya. Yung storya nyo po. Ngayon po, pag naisulat ko na po yun, ipapasa ko po sa mga boss namin. Yung head writer, yung executive producer, aaprubahan po nila. Pag na-aprubahan po nila, ipapa-approve pa po ulit yun sa mga top bosses po. Yun po yung mga vice president na for drama, ganyan, president for drama. Ngayon, pag in-approve po nila,
ibababa na po sa writer. So, bibigay po nila sa writer yung storya. Doon na po magsisimulang gumawa ng script yung writer. Pero kung halimbawa po meron pa silang mga additional question, pwede po silang, halimbawa, papasama sa akin para pumunta rito, ma-interview kayo ulit, para mag-clarify lang po doon sa mga ibang detalye na gusto nilang malaman. Tapos po noon, gagawin na po yung script. Yun nga po, katulad ng sinasabi ko sa inyo, bago po yun ipalabas, kailangan po aprubahan nyo muna. So, hindi po namin po pwedeng ipalabas yun or i-tape nang wala po kayong consent na hindi po ninyo inaaprubahan yung naging script po na ginawa namin. Ang tagal na kasing panahon yun eh. Siyempre, masasangkot pa yung wala na, yung patay na. Pwede naman pong in passing lang yun eh. Pwede naman pong kung tawagin po namin VO o voice over. Halimbawa po, kung halimbawa po makalipas ang 2 taon, ganyan. Si Tita Mel po nagsasabi nun, namatay yung anak ni Nanay Minerva dahil nabaril. Ganun lang po. Pero wala po. Alam niyo yun. Hindi, kasi nandun po sa vlog ni Marcos eh. Di ba po nabanggit niyo? So, ganun po. Pwede pong walang detalye. Binanggit lang po. Kasi yun naman po ay alam na po ng mga taong nakapanood ng vlog ni Marcos dahil po nabanggit nyo na yon. Pwede naman pong wala nang detalye yon kung ano pong nangyari. Kahit hindi ko naman ilihim, Opo. mga taga rito ay alam lahat ang buhay ko. Opo. Yun nga po. Tungkol sa umpisa sa mga anak ko, kung sino yung mga anak kong ganoong ganare. Kayo po, Nay, ay talagang tubo po rito. Dito po kayo pinanganak na. Sa Dito po Pila kayo. Laguna ako pinanganak. Pila po talaga kayo. Nung galing ang mga lapugot. Lapugot ang apelido niyo po. Nung ako ay dalaga pa. Opo. Ang panganiban sa asawa ko na. Opo. Ang inay ko, Alterino Baldovino. Saglit na ya. Re-record lang ako kasi wala akong panulat para matandaan ko lang yung mga. Kayo po ay 80 na ngayon, Nay. Sa April 1. Advance happy birthday, Nay. Salamat po. Nauna na nga yung pa-birthday sa inyo, ni Mark. Kayo po ay taga Pila talaga. Doon na po kayo pinanganak. Tubong Pila ako. Doon ako nag-aral ng grade 1, grade 2, grade 3. Kasi sa hindi malamang pangyayari, napaalis kami doon, napalipat dito. Ano pong apelido nyo sa ama nyo po? Lapugo? Lapugot. Lapugot T. Lapugot. Opo, Lapugot Sa aking ina, Alterino. Alterino. Pero ang nagamit ko noon, pinagagamit sa kanya ay Baldovino. Pero Alterino talaga siya. Baldovino. Galing Sandig naman yun. Bayan po ng Sandig. Diyan sa barangay din. Barangay po. So, Takatali na yun. ilang taon po kayo nung napalipat po kayo rito sa San Pablo po ito, no? Bata pa ako noon eh. Ako 1957 kasi nung ako'y pumasok diyan ng grade 3. So mga grade 3 po kayo nandito. 56, 57. Nandito na po kayo. Nag-grade 3 ako doon sa Santa Angel. Ilan po kayo magkakapatid, Nay? Kami 10. 10 po kayo magkakapatid. Pang ilan po kayo? Ako ang panganay. Panganay. Kaya pala nasa inyo lahat ang binigay balik ko na. ang obligasyon ng pag-aalaga kasi napanood ko rin sa vlog na kayo nga po yung nag-alaga sa inay nyo, di po ba? Ano po, kamusta po nung kabataan nyo? Ano po ang trabaho ni tatay? Ano po ang trabaho ni nanay? Si inay ay di sa bahay. Ang tatay ko maggagawa ng apa. Apa? Oo, na galing sa Maynila siya. Nag-aapa siya talaga. Ano po yung apa, Nay? Yung lagayan ng... Sa ice cream po ba? Sa ice cream. At saka Okay. yung lagayan ng pulburon. Opo. Yun po ang kabuhayan ni tatay. Si nanay po sa bahay lang. Sa bahay lang. Kuminsan, nagrarasyon siya. Yung nagbibiyahe, dinadala yung ano. Yung pong mga apa na paninda na ginagawa ni tatay. Tapos, di wala pa yung bayad. Pag Opo. dibayad niya, nakasulat doon sa papel, mahal na mahal kita.
Ganun nagsimula. Doon siya nagsimulang manligaw po. Hanggang sa umakyat na siya ng ligaw sa bahay. Ayun. Opo. So, ilang taon po kayo nung officially sinagot niyo na, naging mag-boyfriend, girlfriend na kayo ni Seryo? 17 ako na nag-asawa 17. Dati hindi pa ganun kinasal po ba kayo? Kinasal. So, kamusta po yung naging pagsasama na ninyo? Nakasal na kayo? Kamusta po si Seryo? Sweet ba siya? Siya ba yung malambing? Masungit ba siya? Ano po? Ayos lang. Maalalahanin din naman. Ano po ang kabuhayan ni Seryo noon nung nagsasama na po? Nangingisda siya. So, kamusta po yung pamumuhay ninyo noon? Di tama lang. Yung maiwan sila ng kanyang ama, yung mga naiwan ng kanyang ama. Nung buhay pa po si Tatay Seryo, kamusta po kayo? Di mabuti man. Di nga ako napasok ng Yugan Nandito, silang mag-ama. Ang nagtatrabaho po? Nagtatanim sila, nagtatanim ng kamote, mustasa, yan. Opo. Ayos na. Nangingisda pa rin po si Tatay Seryo noon. Nangingisda. Nung kinasal ka, nagkaanak ka, okay naman ang buhay. Habang nung buhay pa si Tatay Okay naman. Seryo, nagsimula lang nagkaroon ng medyo talagang mahirap na nung nawala na si Tatay Seryo. Ang sa akin lang, Nay, maganda lang na mabanggit natin, hindi naman kailangan detalyado kasi paano po, baka mayroong mga ibang asawa na katulad ninyo na ganyan din. Kasi hindi natin alam, baka pinagbintangan lang siya o, di ba, tulad yung sa mga anak niya po. Sabi niyo nga, lagi silang pinagbibintangan. Kumbaga, laging sila yung sa paningin ng mga tao. Masama. Ito yung mga salbahing bata itong mga Basta to may nawala, sila na. Sila na pinagbibintangan. Siyempre, pag nakagawa ka ng isang kasalanan, ay tuloy-tuloy na yun. Opo. Kahit hindi mo ginawa. Di po ba? Para po siguro mapaano natin sa mga tao na yun yung maling paraan na hinuhusgahan natin agad yung mga tao, di ba, yung mga kabataan na imbis na itama natin sila kung meron sila nagawang mali. Wala parang mas lalo pa natin silang binabaon. At tumagal nga pala ang kanilang pag-uusap ni Kuya Stanley ng halos 2 oras dahil kinakailangan talaga ng masinsinan na interview ito na mula sa simula ng naging buhay ni Nanay Minerva hanggang sa kung nasaan na siya siguro ngayon. At bilang respeto na lang din kay Kuya Stanley ay hindi na namin isasama ang lahat ng napag-usapan nila dahil mabuti na lang din nga at pinayagan kami ni Sir Stanley na mag-video ng mga oras na ito kaya meron kaming naipapakita kahit papaano sa inyo ngayon. At dito nga habang nagkukwentuhan sila ni Nanay Minerva ay nasa gilid lamang kami at tamang video lang at nag-i-enjoy din kami sa lahat ng mga kunikwento ni Nanay Minerva patungkol sa kanyang buhay na hindi pa talaga namin ito naririnig mula sa kanya. Talagang marami pa tayong hindi nalalaman sa kwento ng buhay ni Nanay Minerva at hindi lang yung mga na-cover ko sa vlog natin ang masalimuot na mga dinanas niya, kung hindi napakarami pa talaga na maaari nating mapanood niya sa magpakailanman kung sakali man na maaaprubahan nga. At habang kasalukuyan naman na nag-uusap sila ay meron din naman mga tao na nag-aantay dito kanina pa at nakakuha na tila ng tiyempo para putulin ang nyog ni Nanay Minerva dahil ito nga daw ay gusto ni Nanay Minerva na gamitin para pagpapagawa ng bagong matitirahan ng anak niya na si Kuya Moloy. Hi guys, so ngayon kakatapos lang ni Kuya Stanley, ni Sir Stanley mag-interview kay Nanay para dun sa gagawing script. At ngayon, nagpasama ako sa isa sa anak ni Nanay dito para tingnan namin kung saan pwedeng itayo yung CR kasi sila pala yung mason, so hindi na tayo lalayo, sila na pagagawin natin. Saan kaya Kuya pwede? Dito, pwede dito? Dati pala may CR si Nanay, kaso nasakop. Nasakop na itong, nung nagsukat daw ng lupa, nasakop yung CR ni Nanay kasi nawalan. So dito pwede, dito na magpapagawa. Tapos kapag ka sa kusina naman, saan ang pwede naman? Kahit yung lutuan niya lang, para Diyan tayo. dito banda. Sige. Dito yung kusina, dito yung CR, papagawa natin. Ilang kayong gagawa? 2? 3 para mabilis? Sige. Tapos, kailan mo possible Kuya may bibigay yung sukat? Yung mga estimate pala.
Bukas? Sige. Makisuyo ako kay Nanay Delia na makuha yung sukat kasi hindi ako sure kung makakapunta ako dito bukas. Para sa ganun maiano namin yung materialis maibaba namin dito, mabili namin. O nga pala kuya, sure ba yung 2 box ng kuryente? Yun yung estimate ng inyong kapatid nung nakaraan eh. Sure kaya? Mga 2 box. Ang tanong ko dun, anong wire ang kinakailangan namin bilhin? Kahit Kasi syempre ito, GIS, siguro kaya na niyang supplyan yan lahat? kaya ng supply. Okay, sige GIS. Sino pong mag-wirings? Yung manugang ko. Marunong siya, ano siya, electrician? Okay, sige, good. So, andito na pala lahat, di na tayo lalayo eh. May electrician na, may mason, si Kuya. So, sige. Tapos, pag-usapan natin kung paano din yung magiging usap natin doon sa ano. Sige Kuya, salamat. Tara. At matapos nga na mag-interview ni Kuya Stanley kay Nanay Minerva, ay minabuti na rin namin na ipakita sa kanya kung ano nga ba ang totoong kalagayan ni Kuya Muloy. Para lang sa ganun nga, sabi ko kanina, lahat ng kwento sa kanya ni Nanay Minerva ay mas mauunawaan niya. At na makita niya nga ito, ay naawa din talaga siya sa kalagayan nito. Kaya't ultimo yung pagkain niya ay ibinigay na lamang niya kay Kuya Muloy. My skin likes your skin. Your scent draws me in. Hope you'll leave some behind. Nagpunta kami na doon kay Kuya Muloy. Binisita namin. Binigyan ni Kuya Stanley ng pagkain. Nagkain siya na Oo, nakain Tapos na. ngayon maayos po siyang kausap. Mapayat na nga siya eh. Ang laki ng ang sabi ng tao, ang laki ng pinayat niya Oo, daw. ang laki talaga. Ayan ay nagagala at nagbibideo kay kasama ko. Nagbibideo, nadayo kami ng video kay dyan sa Santa Isabel, dyan sa aming lupa diyan, pag may nagbibideo kay. Eh kaso nga inabot ng pagkakasakit na gano'n. Kawa ko na kay Kuya Muloy kasi pag ganito palang araw, kapag ka po wala siyang kasama doon. Yeah. Kasi pupunta naman po ikaw doon pag magpapakain, magpapaligo. Kasi nagtatrabaho si Mag, hindi naman pwedeng tumigil. At ang anak niya ay 3, nagbinubuhay pang apo. Kaya nga po, Nay, tama talaga yung magiging desisyon mo na ilipat si Kuya Muloy dito, Nay. Nay, ganito, Nay. Si Direk Daryl Yap kasi, yung director na sinasabi ko sa yung bata pa pero isa sa pinakamagaling na director sa Pilipinas, nagpadala siya sa atin ng 25,000 pesos. Ngayon, Nay, gusto ko, sabi niya kami ng bahala, gamitin natin pang tulong dun sa gagawing bahay ni Kuya Muloy. Kahit pa paano makakatulong yun, makakagawa Yung yun. simento ang flooring. Oo, makakagawa yun, Nay. Kunti lang naman yun eh. Nay, alam mo ba, ano ba mas tingin mo mas maganda sa tingin mo? Naka-flooring ba siya? Or naka-wood para kapag kalilinisan mo, laglag lang dun sa Hindi, pagka wood, malalaglag lang doon sa ilalim. Sa bagay. Kung simento, ay naiilabas ang Sige po, katulad doon sa kabila, nililinis ko yun. mas madali para sa yung linisin yung ganun. Hindi ganun na lang gagawin natin, Nay. Ayaw niya. Sabi ko, mag-pampers na lang eh. Ako daw ang gumamit nun. Oh. Ayaw niya mag-pampers kaya wala siyang Kaya salawal. nakagayon. Ayaw mo. Naawa din si Sir Stanley nung nakita niya yung kalagayan ni anak Yun, niya. ilang taong kong inalagaan sila. Nung nagkasakit siya, 27 lang. Ngayon, ilang taon na siya? 45 siya sa February. Simula nung 27, inaalagaan mo na siya? Oo. February 17 birthday Hindi niya. parang, sabi mo, 19 years. May 19 taon na? 18 lang. 18 years mo na siyang 18 inaalagaan. ngayong September. Ngayong October yata. Muna siyang inaalagaan. Ganun na katagal. Nung primero'y nalakad siya ng paluhod. Di ba ang hirap lumakad ng Oo paluhod? naman, Nay. Pag butil-butil din Tapos napunta siya sa karsada. Pag may dala siya yung manok, nakaganyan siya yung sa kanyang damit. Tapos ay... Nay, sa kalsada, mismo nagkaluhod siya naglalakad? Oo. Tapos natutulog siya ng... Nakaisang buwan siya sa karsada, sa gate siya, doon sa gutter siya nakaupo lang. Nilalabas ko siya tuwing may nabatok na aso. Baik ako mapagtiripan siya ng mga standby.
Oo. Lumalabas ka para tingnan siya. Pag naulan, may dala akong payong. Oo, naman. Si Pinapayungan nanay din, ko. kawawa din sa sitwasyon na yun. Pinapayungan ko siya. Minsan hindi ako nakakatulog. Eh di sugat-sugat na yung tuhod niya. Hindi po ko naman sugat-sugat. Hindi. Ay, ganun. Wala sugat siya. Kahit nasa kalsada mismo siya naglalakad na Wala nakalihod. siyang sugat. Galing naman, buti naman na yun. Wala siyang sugat. Kaya, minsan nga, binuhusan pa siya ng isang timbang tubig. Sino nagbuhos na eh? Yung may bahay doon na... Huwag yung na natin nurse. banggitin siguro mga ibang tao dyan, nabuhusan siya ng tubig. Na may dala siyang manok. Siyempre, may sakit sa pag-iisip. Napakinig daw niya na nanghihiram ng manok. O, di may dala siyang manok. Eh, tinali niya dun sa gate. Ang sabi ng asawa, bagong pinta daw yon. Kaya nagalit. Binusan siya ng isang timbang tubig ay katanghalian, alas 12 ng tanghali. Sabi ko naman dun sa may bahay, bakit naman ho nyo binusan? Ayun naman pinta pwede namang ulitin na. Oo. Wala silang nagawa. Hindi pa nga ako grupo. Kung hindi yung gawa ng anak ko hindi pa malalaman sa barangay na gano'n ang ginawa wala siyang narinig na kung anong masamang salita sa akin. Hindi ako nagpunta sa barangay para ireklamo sila. Kasi sa loob ko kasalanan ng anak ko at nagpunta doon. Kaya lang, wala sa tamang pag-iisip. Nay, sa 18 taon mong inaalagaan si, ano pangalan niya? Romulo. Si Kuya Romulo. Araw-araw bang dinudurog yung puso mo kapag nakikita siyang ganun? Siyempre, nung nagkasakit ako, na ilang araw siyang hindi ko nakita, siyam. Nung paghahatid ko, nakita ko nga, siyempre, iba ang tingin mo sa anak, ako'y iyak, pati kay Maggie, ko si Maggie sa kamay, yung kuya, yung kabunso kong anak, na noon na nga ako nagbilin sa kanya, nasabi ko, pag ako namatay, sila na nga ang bahala kay Moloy. Sabi ko, ayokong mamatay nang sila'y magkakautang, ayoko nang mamatay na sila'y papahirapan ko pa. Gusto ko kung ako'y mamatay, bigla. Ngayon na, naiyak ako, naiyak din yung anak ko. Kasi sabi ko, naranasan ko kasi na may iwan ng may utang. Kung walang ibabayad. Grabe ang bait ni nanay. Kasi yun nga yung namatay na anak ni nanay, siya ang nagbabayad, and then ayaw niyang mangyari yung nangyari sa kanya doon sa mga anak niya. Gaano kabait si Nanay Minerva na iisipin niyang ayaw kong maranasan nila yung nararanasan ko, di ba? Isang mabuting ina yung nakakaisip ng mga ganong bagay. Grabe. So, Nay, hindi ako para mas ipupush pa kita na dalhin mo talaga dito yung anak mo, Nay. Talagang mas pupursigin kita na dalhin mo siya dyan. Kasi ganoon din naman, ikaw din naman po ang magpapaligo, ikaw din magpapakain. So, may hirapan ka lang na napunta-punta ka pa doon. Iniigib ko yung pinapaligo niya, dito nang gagaling. Ang layo. Oo, dito. Dito ako nanggagaling, dito din ako nakuha ng tubig na ipaglilinis sa kanya. Kasi yung tubig nila ay galing lang doon sa kabila, ilalagay lang sa hose. Wala din silang gripo. Kaso nag-iigib ako. Nag-iigib ako ng paligo doon, nag-iigib ako ng gamit din Grabe. Isipin niyo yun, dalawa-dalawang ni nanay, obligasyon sa sarili, obligasyon sa anak. Kahit na nasa gantong edad na siya, mag-iigib pa siya para sa bahay niya, mag-iigib siya para papaligo ni Kuya Muloy. Grabe. Sana, Nay, isa rin sa makatulong sa iyo yung nag-interview sa inyo ngayon. Kasi nabanggit naman niya sa iyo yung pwedeng maitulong din nila, di ba? So, ayun yung tinutukoy ko sa iyo na kapag naaprubahan tayo doon ay madadagdagan pa yung laman ng bangko mo, di ba? Nabanggit ko sa iyo kahapon. So, yun yung ibig ko sabihin ay... Kaya nga binanggit ko sa kanya na hindi ko nga maisalaysay na lahat na buong-buo. At siyempre, talagang madami. Nauunawaan naman po na ni Sir Stanley yun. Kaya nga naiiyak ako pagka nababanggit yung mga pinagdaanan kong mas mahirap. Kaya mo, Nay, alam ko naman will ni God itong mga nangyayari sa'yo ngayon, no? Kagaya niyan, pinadala niya kami dito,
pinadala niya yung mga tao may kakayanan tumulong sa'yo. Ngayon, magpakailanman, si Sir Daryl Yap na hindi natin na-expect na mapansin din niya si nanay. Diba? So yun, salamat kay Sir Daryl Yap sa pinadala niya 25,000 at pinagkatiwalaan niya tayo. Ito po ay sariling bulsa niya rin. At syempre sa lahat ng sponsor na tumulong, ng mga nagpadala kay nanay, may nagpadala noon sa naipon natin ng 50,000, merong mga 100 pesos, 1,000. Diba? Kaya napagsama-sama natin at nakabuo tayo ng fund para kay nanay. At ayun, may nilaan din nga kami, sabi ko, nabanggit ko na para sa CR ni nanay, para sa kusina. At ngayon, karagdagan sa proyekto kay nanay, itong bigay ni Sir Daryl Yap, ilaan natin para makagawa kahit paano ng matitiralan ni Kuya Moloy malapit dito kay nanay. Ngayon lang gagawin natin. Kahit na bagyo, kahit na ilang beses nga akong napapadulas doon pagka yung malakas na ang ulan, ay pinachat-chat ko yung aking anak na hindi ako makakapunta, pakainin na lang nila. Kasi hindi ko pinagkatiwala ang pagpapakain. At baka naman madaming siyang iniintindi. Misa pa, ba mamaya bibigyan lang ng pagkain, iiwanan. Ang daming aso doon, may pusa pa. Dami nga pong aso. Baka masaluhan. Iniisip mo na gusto mo kapag kumain siya nandoon ka para babantayan mo kung may aso man nalalapit. Kasi syempre si Kuya Muloy nakaratay lang siya sa sahig. So kapag kumain siya doon, maraming aso doon. Nakita niyo naman sa video kanina, papasok yung mga aso sa saluan si Kuya Muloy talaga noon. Oo. Yung hindi niya binubugaw, hinahayaan niyang mahiga doon sa Tabi niya. Oo. Hinahayaan niya. Alam niyo ba sabi ni Nanay Minerva kung magawan na dito ng bahay, since katabi lang naman, hindi daw siya matutulog dito sa bahay niya kapag gabi kasi sasama niya si Kuya Muloy kasi nga ayaw niyang maramdaman ni Kuya Muloy na alam mo yun, yung parang baboy lang sabi ni nanay na iiwan mo lang sa isang kulungan. Gusto niya sasamahan niya daw kapag gagabi si Kuya Muloy. Bait ni nanay. Sobra. Okay, so ngayon na itong binigay sa akin ni Kuya, ito yung estimate ng gagamitin. Hindi, yung bayad, yung sa lagari. Ah, okay. Sa lagari ito. Binayadan ko na. At Ba't mo binayaran na kasi pag naglagari sila, pag alis may kinakailangan may bayad na. Binayaran ko. 1,400 baga. Dapat binigay nila sa akin kaagad to kanina. Hindi naman nila sa akin binanggit. Wala naman silang binanggit sa akin. Sana hindi mo na nabawasan yung pera mo. Di bayaran mo sa akin. Oo, tama naman, Nay. Bayaran ko na lang sa iyo, ha? Bayaran ko na ngayon, Nay. Kasi makakalimutin ako. Pag ito nakalimutan kasi ko. nakakahiya doon sa maglalagari. Na naglagari sila at alis, di walang pera. Tama naman, Nay. O, hawakan mo, Nay. Babayaran ko sa iyo. Siyempre. Ayan, Nay. Bayaran ko na. May sukli. Wala na, Nay. Ako sukli. Wala na akong utang sa iyo, ha? Keep the change. Keep the change. So ito pala akala ko nagawa agad yung mga materialis kanina ni Kuya. Hindi, ano pala to? Yung sa nilaghari. Okay, ito yung mga sukat na nagawa nila. Ayan. 4x 4 by 4, ano to? 2x2, 2x3, 2x2 nagawa nila. Okay, so ito nagawa na yung mga nagtistis kanina nakita nyo sa video, ito yun. Then maraming salamat sa anak mo na binigyan akong talong. Tapos hiningi ko yung ubod ng nyug na giniba. Masarap yun. Kasi gusto kong gataan na sa bahay. Tsaka lumpia ay masarap yun. Oo, Nay. Salamat sa anak mo na nag-effort din. Ha, Nay? Kasi dito, basta naglagari ng niyog, kailangan may bayad pag alis. Oo, Nay. Ganun talaga, Nay. Nahihiya naman Kasi ako. syempre sa gasolina pa lang po, gagastos na sila. Nahihiya naman ako na hindi ko babayaran. No? Aasa-asa silang pag-uwi nila may pambili ng Tama bigas. naman, Nay. Bait ni Nanay Minerva, no? Buti na lang pala, bumalik ako. Ngayon? Para nabayaran kita. Ay, may tubo naman. Okay lang. Kasi nagbalik ako dito, guys, para kausapin ko nga si nanay tungkol doon sa bahay ni Kuya Muloy. Kaya nagbalik ako. Dapat paalis na kami kanina. Sabi ko, paunahin na muna natin sa Sir Stanley at babalik tayo doon. Banggitin natin kay nanay na tutulong tayo sa pagpapagawa ng bahay ni Kuya Muloy. Huwag mo nang problemahin yun na tutulong kami doon, ha? Tulong din naman sa atin yun ni Sir Daryl Yap. Okay? Sige po, Nay. Ikaw po ay magpahinga muna at ay kayo matagal ding nakaupo dito kanina. Okay naman ang naging interview sa'yo? Okay naman. Sige na, Nay. At bibiling ko bukas yung mga wire mo, ha? Daling ko dito.
likes your skin. Your scent draws me in.